araw pagkatapos ng kasal. Sinira ko ang sarili kong bahay pangasawa. Hindi basta-basta gagawa ng desisyon ang isang babae. Maliban na lang kung nakita na niya ang tunay na mukha ng lalaking iyon. Maligayang bagong kasal. Kuya, ate, binabati kita, maligayang bagong kasal. At binabati kita, yan, sa pagpasok sa unibersidad. Halika, halika. Maligayang bagong kasal. Makipag-usap ka sa mga magulang. Mga kababayan, mga kamag-anak at kaibigan, ngayon ay ang aking malaking araw, si Kinmo. Sinasamantala ko ang pagkakataong ito upang ipahayag ang isang bagay. Mahalagang bagay. Kahit na ako ay ikinasal sa aking puso. Ang aking bonsong kapatid na babae, laging ang pinakamahalaga. Ang kanyang pag-aral sa ibang bansa sa hinaharap. 1,000,000 matrikula. Ako ang sasagot. Yan. Mag-master, mag-doktor. Basta gusto mo, ang pera. Nasa iyong kuya. Ito ang aking anak. May pananagutan, mabuti iyon. Ngunit Kinmo, bilang ama ni Bayran, mayroon akong 3 tanong para sa iyo. Atay, sabihin mo, ang unang tanong, ang iyong buwanang sweldo ay 5,500. Binibigyan ka namin ng pera. Bumili ng bahay pangasawa, umutang, sinabi mo lang, susuportahan ang kapatid na babae sa pag-aral sa ibang bansa. Saan galing ang perang iyon, tatay? Ako. Iyon, ang pangalawang tanong. Sa harap ng lahat, gumawa ka ng pangakong ito. Dapat mo bang tanungin muna ang iyong bagong kasal na asawa? Ang opinyon ni Bayran. Iyon. Atay. Sobrang abala lang ako. Ang pangatlong tanong. Nangako ka sa iyong kapatid na babae ng isang walang hanggang maliwanag na hinaharap. Ano ang ipinangako mo sa aking anak na babae? Sa iyong plano. Ang aking anak na babae na si Bayran. Nasaan? Bayran. Ano ang ibig sabihin ng tatay mo ngayon? Ginagawa mo akong kahiya-hiya, di ba? Kapatid ko yon, anong problema kung pinag-aral ko siya? Nagmamataas ba ang pamilya mo sa akin? Pinahiya niya ako sa harap ng maraming tao. Yung 3 tanong ng tatay ko kanina, nasagot mo ba kahit isa? Pagod na ako. Ayusin mo yung mga gamit mo, maligo ka na. Bakit sa kwarto ng bisita? Hindi ba naayos na yung master bedroom? Galit ka, ayoko nang makipag-away. Pahupain muna natin to. Unang araw pa lang ng kasal, maghihiwalay na tayo ng tulugan? Bayran, akala mo ba dahil mayaman pamilya mo, at executive ang tatay mo, ang galing-galing mo na? Bayran, buksan mo. Buksan mo. Anong ibig mong sabihin? Nakatago ka diyan, ha? Pakikinggan mo to. Kung hindi mo bubuksan, tatawag ako ng locksmith. Buksan mo. Bubuksan mo o hindi? Gising na. Naghanda ako ng almusal. Ranran, ngayong mag-asawa na tayo. Isang pamilya na tayo. Yung pera, dapat talagang pinagsasama at pinag-usapan. Ganito na lang.
ibigay mo sa akin yung payroll card mo, lahat ng gastusin sa bahay. Pati baon ng kapatid ko, ako na ang magbabudget. Ayaw mo? Bairan, nag-ingat ka ba sa akin? Mag-asawa na tayo, wala ba tayong tiwala sa isa't isa? Kasunduan sa paghihiwalay ng ari-arian pagkatapos ng kasal. Bairan, anong ibig sabihin nito? Simple lang. Simula ngayon, hiwalay ang pera natin. Yung monthly amortization na 4,200 hati tayo. Kuryente, tubig, gas at li. Mga 500 kada buwan hati din. Ang araw-araw na gastos, kanya-kanya. Pagluluto at paggawa ng groceries, pwede tayong magpalitan o kanya-kanya. At isa pa, bibigyan mo ako ng 2,350 kada buwan. Panggastos, yung matitira sa sahod mo. Bahala ka na. Kung gusto mong bilhan ng bagong cellphone ang kapatid mo, o ipasok sa mamahaling review center, bahala ka. Kahit na pag-aralin siya sa ibang bansa, wala akong tutol. Siyempre, ang sahod ko. Ay ako rin ang magdedesisyon. Bairan, handa ka na ba ng matagal? Nang tanungin ka ng tatay ko, yung 3 tanong. Nag-iisip na ako. Gusto mong maging isang dakilang kuya. Tutulungan kita. Pero huwag mo akong isama. Bairan, grabe ka na. Ano ba ang tingin mo sa pag-asawa natin? Negosyo ba ito? At may kontrata pa? Ikaw, matagal mo na bang hinihintay na mapahiya ako ngayon? Sinabi ko, para mas maging madali ang pagtupad mo sa pangako mo sa kapatid mo. Tinutulungan kita. Tinutulungan ako? Pinipilit mo ako? Sasabihin ko sa iyo, Bairan, ang kasunduang ito. Hindi ko pipirmahan ngayon. Ngayon, ibigay mo ang iyong bangko card. Sa akin. Ano ba ang balak mo? Unang araw ng kasal. Gagawan mo na ako ng masama? Ako ang gagawa ng masama? Bairan, tingnan mo ang ginawa mo sa akin. Ganito na ako ngayon. Sabihin ko sa iyo, Bairan, nagpakasal ako sa iyo para magkasundo tayo. Habang buhay. Hindi pa magtaya ka sa akin o para bantayan mo ako. Ang batayan ng pagkakasundo ay respeto at pagiging tapat. Nang ipahayag mo iyon sa harap ng lahat, may respeto ka ba sa akin kahit konti? Naging tapat ka ba sa akin tungkol sa pera mo? Wala. Dahil sa isip mo, ang pera ko ay pera mo para punan ang butas ng iyong pamilya. Kin mo, hindi ito pagkakasundo, ito ay parasitismo. Kalakip ka. Hoy, inay. Bairan, ano ba ang ibig mong sabihin? Nanay. Nandito si Kin mo kung may sasabihin ka. Diretsuhin mo na lang siya. Ikaw ang tinatanong ko, ha? Sinabi sa akin ng anak ko. Ayaw mo lang sa amin dahil mahirap kami. Hinahamak mo ang pamilya namin, si Anyan. Responsable ang anak ko. Handa siyang pag-aralin ang kapatid niya. Ano nang pakialam mo diyan, ha? Bairan, sabihin ko sa iyo, sirain mo na yang kasulatan na yan. At ibigay mo ang payroll card sa anak ko. Kung hindi, huwag ka nang umasang makapasok sa pamilya namin. Nakasulat dito sa bahay ang pangalan naming dalawa. Ito ang bahay ko at bahay din ni Kin mo. Pero hindi ito bahay ng pamilya ninyo. Hayan, tingnan mo. Et, ako ito, si Kinyan. Ano na kailangan mo? Et. Pasensya na, kasalanan ko lahat ito. Siguro, maghinto na lang ako sa pag-aaral. Pwede bang huwag ka nang magalit sa kuya ko? Kinyan. Una, kung maghihinto ka sa pag-aaral o hindi, desisyon mo yan, wala akong kinalaman dyan. Pangalawa, ang pangako ng kuya mo sa'yo, sa kanya yun. Wala rin akong kinalaman. Pangatlo, ang problema namin ng kuya mo. Pag-uusapan naming mag-asawa yan, wala kang kinalaman. Kaya, itigil mo na iyang pagpapanggap mo dito. Hindi yan epektibo sa akin. Ate,
Paano mo naman ako masasabihan ng ganyan? Gusto ko lang kayong magbati ni kuya. Gusto mong magbati kami? Madali lang yan. Pirmahan ng kuya mo ang kasunduan, magbati kami agad. Bayran. Sobra ka na. Bata pa lang siya niyan. Paano mo siya pinagsasalitaan ng ganyan? Bata. Isang tao na eksaktong nagpapalabo, ginagamit ang luha bilang armas. Sinusubukang i-guilt trip ako, yan ang tawag mong bata. Mabait lang naman siya niyan. At ilang libong piso lang yan, bakit ang damot mo? Ilang libong piso. Sige na. Na-transfer na. Ran. Ang bait mo talaga. Sa 20,000 ibinigay mo, siguradong gagaling ang nanay ko. Sige, alis na tayo. Ito, ilagay mo sa ibabaw. Ito, dapat ganyan ang pagkakalagay para maganda tingnan. Yun. Ran. Kulang ang allowance niya niyan. Kailangan ng 30,000 piso para sa pangangailangan. Pwede ka bang tumulong? Sige na. Dahil sa iyo, ito na lang, wag na ulit. Ang bait mo talaga, Ran. Tingnan mo, nagulo mo na. Hindi ka ba nasaktan? Kin mo. Hindi ka tanga. Masama ka. Alam mo naman kung anong klaseng tao ang kapatid mo. Pinabayaan mo pa siya, tinulungan mo pa. Ang buong pamilya niyo, sunod-sunod ang drama. Gusto niyo lang akong pumayag, gusto niyong kunin. Lahat ng pera ko. Pipirma ka o hindi, bigyan mo ako ng malinaw na sagot. Ran. Kailangan ba talagang ganyan ang gawin mo? At itong kasunduan, huwag na nating pag-usapan, okay? Pwede naman pag-usapan. Basta pipirma ka muna sa kasunduan. Pagkatapos mong pumirma, kung paano mo sasabihin sa nanay mo, kung paano mo bibigyan ng pangako ang kapatid mo. Wala akong pakialam. Basta huwag mong galawin ang pundasyon ng maliit naming pamilya. Pwede kong kalimutan. Bayran, bakit ka nagkaganyan? Hindi ka naman ganyan dati. Yan ang itinuro niyo sa akin mismo sa kasal. Itinuro. Kung hindi ako mag-isip para sa sarili ko, lalamunin niyo ako hanggang buto. Kuya, pasensya na. Gusto ko lang talagang maging maayos kayo. Siguro, huwag na lang akong mag-aral. Magtatrabaho na lang ako. Okay lang kahit mahirap at pagod. Ayokong mahirapan ka. Yung bagong model ng iPhone, huwag na lang. Kahit sira-sira na ang phone ko, pwede pa naman. Pakiusap, huwag mo nang galitin si ate. Bawat salita habang inililigtas ang sarili. Binibigyan ako ng sama ng loob. Sabay sabing ayaw mahirapan si Kin mo. Tapos binanggit pa ang bagong model ng phone. Ang galing talaga ng malambing at masunuring White Lotus na ito. Bayran, tingnan mo. Tingnan mo ang sarili mo. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Matanda na siya, hindi na bata. Kung ano ang gusto niya, kaya niyang abutin ng mag-isa. Bakit siya parang parasito na laging nakadikit? Sa iyo at sumisiksit ng dugo. At ikaw, bakit mo pinagbibigyan? Ang walang katapusang pagnanasa niya na sinasakal ang asawa mo. Sino ang tinatawag mong parasito? Iyon lang ang natitirang kapatid ko. Hindi magaling ang mga magulang ko. Ako ang kuya. Kung hindi ko siya tutulungan, sino ang tutulong? Ang lamig-lamig ng puso mo. Ang sama-sama ng ugali mo. Malamig ang puso ko. Masama ang ugali ko. Kung malamig at masama ang puso ko, yung 600,000 para sa bypass surgery ng nanay mo, hindi ko sana ibinayad. Bayran, ito na ba naman ang 600,000? Gagamitin mo pa magalit? Ah, mayaman naman ang pamilya mo. Yung 600,000 na kinuha mo. Para sa surgery ng nanay ko, anong problema? Anong problema? Pwede bang huwag kang magdamot? Palang pala, hindi niya ako minahal. Gusto lang niya na magbigay ako para sa pamilya nila. Maging permanenteng bangko. Bitawan mo.
Sabihin mo, maghiwalay na tayo. Tapos na tayo. Ano ang sinabi mo? Yung kontrata, hindi mo na kailangan pirmahan. Wala nang saysay. Bayran, saan ka pupunta? Ipaliwanag mo sa akin. Itigil na ang pagkalugi. Ran. Ang bait mo. Tingnan mo, nagulo mo na. Hindi ka ba nasaktan? Huwag ka nang umasa na papasukin ka sa pamilya namin. Mayaman naman ang pamilya mo. Yung 600,000 na kinuha mo. Para sa surgery ng nanay ko, anong problema? Salamat, Manong. Gusto kong pumunta sa ospital. Sige. Kung sa tingin ng pamilya mo, ako lang ay isang. Kita ka na pwedeng kunin kailanman. CJ, babawiin ko ang lahat ng ibinigay ko. Gusto kong makita. Kung wala ang 600,000 ko, saan kukuha? Ang pamilya mo ng pera para sa nanay mo? Hello, gusto ko sanang magtanong tungkol sa kwarto 2,305. Plano ng paggamot. Kamag-anak ba kayo niya? Manugang ko siya. Ginang Zhang Fengxia. Gumagamit ng pinakamahusay na heart bypass care package sa ospital. Binayaran ng buo ng pamilya. Napakabait. Alam ko, ako ang nagbayad. Ito ang resibo at isang. Kasundo ang pinatunayan ng abogado, mapapatunayan ito. Ako ang tanging nagpondo at nagdedesisyon sa planong ito. Noon, pumirma lang ako dahil abala si Kin mo sa trabaho. Kailangan kong agad na asikasuhin ang mga bagay-bagay. Sa panahon ng paggamot kaya binigyan ako ng otoridad. Hindi ko inakala na magagamit ito ngayon. Sige, Ginangbay, ano ang kailangan ninyo? Hinihiling ko na agad na itigil ang heart bypass care package. Ni Ginang Zhang Fengxia, kanselahin ang paggamot at ibalik ang lahat ng balanse. Ano? Kakanselahin ang paggamot? Ngayon na, agad. Pero, yung heart bypass surgery, ni Ginang Zhang Fengxia, kakagaling lang. Mahalaga pa rin ang susunod na rehabilitasyon. At kasama sa package ang espesyal na gamot. Beta blocker kapag itinigil ang paggamot. Ibibigay ang gamot na ito sa ibang pasyenteng nakapila. Sigurado ba kayo? Sigurado ako, pakiusap, asikasuhin na ngayon. Kukonfirmahin ko ulit sa inyo. Hindi na mababago ito pagkatapos kanselahin ang package. Kakaltasan ng 200,000 ang paunang bayad para sa nagastos na ang natitirang 40,000. Ibabalik sa orihinal na paraan ng pagbabayad sa loob ng 7 araw. Pero mula ngayon, hindi natatanggap si Ginang Zhang ang anumang paggamot sa package. Kailangan pa bang kumonsulta sa pamilya? Naiintindihan ko. Ako ang tanging nagdedesisyon, magpatuloy lang. Mga kin, dahil akala niyo madali akong apihin. Ipapakita ko sa inyo ang kapalaran ng mga vampira. Sagutin mo ang tawag. Bayran, sagutin mo. Hindi sumasagot. Ang babaeng ito, hindi man lang sinagot ang tawag mo. Grabe. Ito ang napangasawa mong mabuting biyenan. Sa susunod na araw ng kasal, dapat maghain ng saa sa mga biyenan. Pero bigla siyang nawala. Ginagawa niya ito para sirain ang reputasyon ng pamilya Kim. Ang arte ni Manang. Ma, hindi niya gagawin yon, di ba? Pipigilin niya ang 600,000 pesos mong treatment sa puso. Ewan. Mahal na mahal niya kuya mo. Habang nandyan kuya mo, hindi niya yon magagawa. Pipigilin ang treatment ko. Nag-arte lang yan ngayon. Gusto niyang tayo ang magpakumbaba sa kanya. Panaginip niya yon.
Sabi ko na, yung babae yon. Tingnan mo, nagmamadali siyang tumawag. Humingi ng tawad sa atin. Sabi ko na nga ba, saan niya nakuha ang lakas ng loob? Napigilin ang 600,000 pesos mong treatment. Huwag kayong mag-alala. Masunurin sa akin si Xiaoran. Yung 600,000 pesos na treatment, sigurado akong hindi niya yun gagalawin. Hello? Hello, magandang araw. Kami po ba ang kamag-anak ni Zhang Fengxia? Ipinapaalam lang po namin sa inyo na ang Rich na ay kinansela na po. Kinansela na ang treatment package. Ano? Bakit naman po? Tumawag ang doktor. Sinabi na ang Heart Bridge treatment package nyo ay kinansela na. Inay, Si Bairan, para lang hindi magbayad ng tuition niya niyan. Pinigil niya ang medical treatment ng nanay mo. Pero wala naman tayong pera ngayon para ipagamot ang nanay mo. Gusto ni Bairan na mamatay ang nanay mo. sige na pa. Huwag ka nang magalit. Akala ko ba napakasama ng loob ni Manang? Kakagaling lang ni Ma sa operasyon. Ganito agad ang ginawa niya. Paano kung may mangyari kay Ma? Paano niya babayaran yon? Ang kapal ng mukha. Bakit ka nag-asawa ng ganoong masamang babae? Sage, puntahan mo siya ngayon. Papanumbalikin niya ang treatment ko. Kung hindi, hiwalayan mo siya. Mahal na mahal ka niya. Kapag nagalit ka talaga, siguradong ibabalik niya agad ang treatment ng nanay mo. Si Bayan, mahilig talaga siya mag-inarte. Hindi niya kayang gawin talaga. Huwag kayong mag-alala, ako. Pupunta na ako ngayon para hanapin siya. Kinmo, nag-asawa ako para magkaroon ng magandang buhay. Hindi para maging dugot laman ng pamilya niyo. Ang bahay na ito, ayaw ko na. Manager Hugh, kailan pwedeng maibenta ang bahay na ito? Pwedeng ngayon na. Kung ganoon, basagin na natin lahat ng walang kwentang gamit sa bahay. Lahat basagin. Opo, yung miss. Bairan, nababaliw ka na ba? Tumawag ang ospital, sinabi na ang bypass therapy package ng nanay ko ay pinatigil. Ikaw ba ang may gawa nito? Ang bilis naman, hindi na makapaghintay. Para lang makasipsip ng dugo ko, isang sandali ay hindi na makapaghintay. Bairan, alam kong nasa bahay ka, lumabas ka. Bairan, alam kong nasa bahay ka, lumabas ka. Bairan, nag-heart bypass na ang nanay ko. Alam mo ba, pinatigil mo. Ang treatment niya, parang pinapatay mo siya. Kinain na ng aso ang konsensya mo. Bitawan mo ako. Sumama ka sa ospital ngayon para ipagpatuloy ang treatment ng nanay ko. Halika. Impossible. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, imposible. Bairan, binan mo yun. Ang tigas ng puso mo, hindi ka tutulong sa naghihingalo. Huwag mo akong hawakan. At huwag mo akong i-guilt trip. Ikaw na anak na 26 na taon. Kaya mo maging kampante at hindi mag-assume ng responsibilidad. Ako pang biyanan, lalong walang dahilan para magpakasakit. Bairan, pakiusap na lang. Tama na ang away natin, pwede ba? Dahil lang ba kinuha ko ang sahod mo para sa kapatid kong babae? Para sa tuition niya. Ginamit mo ang buhay ng nanay ko bilang biro. Ganun ba talaga kalala? Gusto mo bang lumuhod ako at magmakaawa sa iyo? Mukhang kailangan kong mag-compute ng isang bagay sa iyo.
Perang akin yan. Ninakaw yan para sa pag-aaral ng kapatid mo. Bago tayo ikasal. Naglabas ako ng 60,000 para sa pagpapagamot ng nanay mo. Hindi ba gusto pa ng nanay mo mapatingin sa eksperto sa North City? Para mabawasan ang pasanin mo, naglabas ako ng 20,000. Sa account ng pamilya mo. Kin mo. Huwag kang masyadong walang hiya. Pero ngayon, kinuha mo ang pera. Paano na ang nanay ko? Yan. Ito ang bahay na binili namin ng tatay mo gamit ang lahat ng ipon namin. Ituring mo na lang itong regalo sa kasal mo. Salamat, Ma. Paano naman ang tatay at kuya? Salamat, Ma at Pa. Salamat, Kuya. Hindi ba't may regalong bahay din ang kapatid mo? O kaya naman, may lumang bahay pa ang mga magulang mo. Ibenta mo na lang ang alinman, may pera ka na. Anong sinasabi mo? Regalong bahay, yan ng kapatid kong si Yan. Yan ang magiging sandigan niya sa hinaharap. Kung ipipilit mong ipagbili yan, paang pinapatay mo na siya. Hindi ko ipagbibili. CJ, hintayin na lang nating mamatay ang nanay mo. Bayran. Nanay ko yan. Napakasama mo. Masama ako dahil hindi ako nagbigay ng pera. Ikaw, hindi mo ipabibili ang bahay para iligtas ang nanay mo. Diretso ka sa impyerno. Bayran, alang hiya ka. Bayran, yang salbaheng yan, sira bahay. Walang utang na loob. Okay lang kung hindi ka mag-ambag, pero ang lakas ng loob mong mag-isip. Sa regalong bahay ni Yan, papatayin kita. Kung mahawakan mo lang ako kahit isang daliri. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Ikaw. Ako. Ma, Ayoko nang mabuhay. Mamatay na lang ako. mahina ang puso ni Ma. Ate, biyanan mo si Ma paano mo siya nagawa ng ganoon. Kukunin mo ang regalong bahay ko para ipagbili. Sige, papayag na ako. Magiging matandang dalaga na lang ako. Hindi na ako mag-aasawa. Hindi pwedeng ganoon. Kung magbibenta man, ito ang ipagbibili. Ano ba yan? Ito ang magandang ibenta. Anak, hintayin mo tong palamuning ito. Ala na siyang matitirhan. Tiyak na bibili ulit ang magulang niya para sa inyo. Tama, kasal na kayo ngayon. Hayaan mo silang magbayad ng buo para bumili ka ng bago. Kakaremodelo lang ng bahay na ito. Yung mga kasangkapan sa loob. Halos bago lahat. Mabebenta ng mahal. Talagang matigas ang mukha mo, matanda ka na. Sasabihin ko sa inyo. Binili ng magulang ko ang bahay na ito para sa akin, kahit ibain ko pa. Hindi ko ito ibibigay sa inyo. Sino ang kinatakot mo? Gibain mo. Kung kaya mo, gibain mo. Ma, nagagalit lang si ate. Kakaremodelo lang ng bahay na ito. Ang laki ng ginastos, paano magagawa ni ate na gibain nito? Palamunin. Kahit 10 tapang ang ibigay sa'yo, hindi mo yan gagawin. Umalis ka, layas. Ihulog mo. Ano nang nangyayari? Ete, pakinggan mo muna ako. Bayran, gago ka. Umalis ka. MS Bay. Bayran, gago ka, ikaw. 3,000 ang halaga ng florera na yan. Nabasag. Nabasag lahat, sayang, Bayran. Ikaw ang nagpatawag sa kanila para gibain ang bahay natin. Ano naman? Ito ang bahay nating mag-asawa. Isang-isa kong pinili ang mga kasangkapan. Ako ang nag-ayos ng bahay natin. Bakit mo giniba? Ako ang nagbayad sa pagpapagawa. Kung sinabi lang ng nanay mo na ibenta ang bahay at sumagot ka, hindi magiging katawa-tawa ang sinasabi mo ngayon. Ang lakas ng loob mo. Bagong kasal ka pa lang, giniba mo na ang bahay. Wala na bang hastisya? Ayoko nang mabuhay. Ma, Ete, kahit gaano kagalit, hindi mo dapat giniba ang bahay. Sabihin mo sa kanila na ayusin ang bahay.
Pabilisin mo silang mag-ayos, kung hindi, hindi na kita papayagan ito. Pasensya na sa inyong lahat pagkatapos nito. Dalhin niyo ang lahat ng wedding photos na to sa basurahan at itapon. Mula nang basagin ko to, hindi ko na inisip na ayusin pa. Huwag kang mag-alala, MS Bay. Ikaw talaga, pasimuno ng gulo sa bahay. Bayran, anong ibig mong sabihin? Kailangan bang guluhin mo ang pamilya natin bago ka masyahan? Mahina na ang katawan ng nanay ko. Gusto mo ba siyang patayin sa galit? Hello? Hello, Markin. Ang post-operative treatment fee ng inyong ina para sa bypass surgery ay overdue na. Kailangan bakagdahin ang kanyang kama sa ospital ngayong hapon. Paalala lang po, kung hindi kayo mag-i-renew ng bayad para sa inyong ina, maaari siyang biglang magkaroon ng heart failure at mamatay. Pakitandaan po ito ng pamilya. Kuya, tumawag na ba ang City Hospital para mangulit? Ran. Hindi na kita kakausapin. Pakiusap ito na lang. Kailangan na talaga ang treatment ni nanay. Pwede bang unahin mo muna ang pag-renew ng treatment fee para sa kanya? Ganito na lang. Sira na naman ang bahay na to. Sundin na lang natin ang sinabi ni Papa. Ipa-foreclose na lang natin to at ibenta. Tapos ang pera ay para kay nanay. Para sa treatment. Tapos na ang usapan. Pwede ba? Kahit aso, umuuga ng buntot sa akin. Sa pamilya niyo, totoong pera ang ibinigay ko pero sa huli. Ano ang nakuha ko? Mula ngayon, wala na akong ibibigay na kahit piso sa pamilya niyo. Ikaw. Bayran, Ma. Bayran, gago ka. Kanino ka nagsasalita? Kapag nag-asawa ka, sumunod ka sa asawa mo. Kinasal ka sa anak ko, parte ka na ng pamilya kin. Bahay ito ng anak ko, at para sa treatment ng nanay niya. Kung hindi ka sasang-ayon ngayon, walang utang na loob ka. Sasapulin ka ng kidlat. Ay naku, Ikaw talaga, ingrato. Bobo ka talaga. Di mo pa hanapin agad. Maibenta ang bahay? Yang malas na yan. Baka may binabalak na masama. Baka mauna pa siya. At magtago ng pera. Papa, huwag kang mag-alala. Bahay ito ni kuya at ni ate. Si ate, siguradong ayaw niyang ibenta yan. Nagpapanggap lang pala. Sabi ko na nga ba, Kahit 10 tapang ang ibigay sa kanya, hindi niya yun magagawa. anak, pag naibenta na ang bahay, ilagay mo ang pera. Sa account ko, huwag mong bigyan ng kahit piso yang ingratang yan. Sage. Ran. Maging practical ka naman. Ang buhay ang mahalaga. Kung ganyan na kayo kabastos, huwag na kayong mag-expect ng respeto. Manager Wu, Narito. MS Bay. Ito. Ang kontrata sa pagbibenta ng bahay. 5 minuto lang ang nakalipas. Ang bahay na ito ay naibenta na sa pangalan ni MS Bay. Naibenta na. Full payment agad-agad. Ang pera ay na-transfer na sa inyong personal na account. Ano? Grabe ka na. Hayop ka, talagang ibinenta mo ang bahay. Paano na ang panggamot ko? Ginugutom mo ako, ma. Feng Chia. Ma, Feng Chia, ma. Tangang tao ka. Hindi mo pa kayang kontrolin ang sarili mong asawa. Kung ano man ang mangyari kay mama mo dahil sa kanya. Ikaw ang may kasalanan. Kunin mo agad ang pera. Ran, pakiusap. Pwede bang bayaan mo muna ang panggamot ni mama? Pakiusap, utangin ko muna, babayaran kita. Babayaran kita, pwede ba? magbenta kayo ng bahay para sa buhay ni Mama o kaya hintayin niyong palayasin si Mama sa ospital, nasa inyo. Ang desisyon, ikaw. Tumigil ka. Ma. Malas ka, nang hahamon ka pa. Huwag mong isipin na wala na kaming magagawa dahil naibenta mo ang bahay. Wala na kaming magagawa kung hindi mo babayaran ang panggamot. Papahiwalayin kita kay Kin mo. ang pagsasama na ito, ang asawang ito, matagal ko nang ayaw. Lunes, 9 ng umaga, sa Civil Registry, tignan natin kung sino ang duwag. Ma, tibayan mo muna. Tatawag ako ng ambulansya. Hay, grabe talaga. Hiwalayan. Dapat talagang hiwalayan. Walang utang na loob. Hinamon mo pa si mama mo. Ang pamilya Kin ay nagkaroon ng ganitong manugang. Talagang. Malas na malas. Tatay, ano pong sinasabi ninyo? Bagong kasal pa lang kami. Tatay, pakiramdaman po ninyo. Eddie, galit lang po siya ngayon. Nagtatampo lang po siya. Pagkalipas po ng ilang araw, kapag nala na ang galit niya, tiyak naluluhod siya sa harap ninyo at humihingi ng paumanhin. Ano po ang gagawin natin? Bukas na po ang pasok sa ospital.
Kapag nasa ospital na tayo at wala tayong pera, maaaring mamatay ang tao. Bakit hindi na lang muna natin ibenta ang bahay na pangkasal niyan? Para may pambayad muna tayo sa paggamot ni nanay. Kapag kumita na ako ng pera, bibilhan ko ulit yan ng mas malaking bahay para sa kanyang kasal. Kinmo, ano pong sinasabi mo? Ito ang kapatid mo sa dugo. Pati ba naman ang kakaampot na pangkasal niya ay inaasa mo pa? Naloloko ka na ba ng babaeng iyon? Nawalan ka na ba ng konsensya? Huwag. Nanay, hindi ko gagalawin ang pangkasal niyan. Sige na, hindi ko gagalawin ang kanyang bahay. Huwag kayong mag-alala. Kuya, mag-asawa kayo ni ate. May karapatan kang gamitin ang kanyang card. Bakit hindi mo muna gamitin ang pera sa kanyang card? Para mabayaran ang paggamot ni nanay. Utangin mo na lang muna para sa emergency. Tama. Ang asawa mo ay binigyan ako ng kanyang card. Kuya. Ate, galit lang siya sa ngayon. Siguradong hindi siya talaga makikipaghiwalay sa iyo. Kapag nawala na ang galit niya, maaring patawarin ka niya. At saka, utang lang tayo. Hindi naman natin hindi babayaran. Wala na tayong magagawa. Halika, dalhin muna natin si nanay sa ospital. Nanay, napakasama mo naman. Kung hindi ako magbibigay ng pera ay masama, eh ikaw. Kung wala siyang matuluyan, tiyak na bibilhan ulit siya ng kanyang mga magulang. Bibili na lang ulit kayo. Nandiyan na siya. Ranran, bakit ka bumalik? Bumalik si Ranran. Nasaan si Kinmo? Hindi ba siya kasama mo? Nanay, makikipaghiwalay ako sa kanya. Ano? Ang lalaking ito. Paano siya nangahas na saktan ka? Ang anak kong si Bayan, mula ng bata siya. Hindi ko siya pinagagalitan. Sino ba si Kinmo para gawin iyon? Hindi lang dapat makipaghiwalay, kundi pahihirapan ko pa siya ng husto. Pangalawang araw pa lang ng kasal namin, hiwalay na agad. Ano kaya ang sasabihin ng ibang tao sa kanila? Pa. Ma. Siguro. Pag-iisipan ko muna. Anak, dapat unahin mo ang sarili mo bago kami. Kailangan mong huminto habang maaga pa. Pagkatapos mong makipaghiwalay, umuwi ka na dito. Ako at ang tatay mo, alagaan ka namin. Yung tinatawag nilang bahay ng bagong kasal. Tumigil ka diyan. Malas ka. Nanghahamon ka pa sa akin? Ayoko nang mabuhay. Manang, kahit gaano kagalit, hindi mo dapat sirain ang bahay. Parang kulungan, napakalamig. Pero dito, ito ang tunay kong tahanan. Ito ang aking sandigan magpakailanman. Ma, Six na. Tapos na yon. Pagkatapos kumain, matulog kang mahimbing. Huwag kang mag-alala. Bukas, naghanap ang tatay mo ng pinakamagaling na abogado para sa hiwalayan sa buong lungsod. Ang anak namin, hindi dapat basta-basta lang magtiis na malaking hira. Kain na tayo. Heto, kumain ka pa. Heto. Iniluto ni Ma ang paborito mong shrimp siopao. Kain ka pa. masarap. Gising ka na. Sandali lang, malapit nang maluto ang pagkain. Pa, Ranran, halika. Halika, ipakikilala kita. Ito si Attorney Wang. Matagal na naming kaibigan ng tatay mo. Siya ang pinakamahusay na abogado pa sa hiwalayan sa lungsod natin. Walang problema. Attorney Wang, Gusto ko sanang humingi ng tulong para i-freeze ang lahat ng bank account ko. Para hindi sila magpanik at gumawa ng masama. At humihingi rin ako ng tulong para mag-ipon ng ebidensya. Para sa kaso ng hiwalayan, gagawin ko rin agad ang medical report. Sage, kapag meron na nito, siguradong magbabayad ang pamilya Kim. Sa ginawa nila, paumanhin, malapit nang mawala ang nanay ko.
Ano ang ginagawa ninyo? Magandang araw. Narito ako upang magbayad ng para sa aking ina. Yung gasto sa pangangalaga pagkatapos ng bypass sa puso. Tama yan. Zhang Fengxia. Ngunit, ang iyong treatment package ay kinansela na. Hindi na ito magagamit sa hinaharap. Ngayon, kailangan ko lang ituloy ang pagbabayad para sa ordinaryong post-operative care. Maaari ba? Ang babaeng iyon. Sa hinaharap, talagang papaluhin kita para humingi ng tawad sa akin. Sigish, bayaan na lang ayon sa ordinaryong rate. Ang iyong bank card ay na-freeze. Gino, ang iyong card. Naka-freeze. Paano nangyari yon? Sira ba ang inyong card reader? Ang iyong bank card ay na-freeze. Ginoo, marami pang pasyente sa likuran namin. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras. Kung wala kayong sapat na pera ngayon, bumalik na lang kayo para magbayad. Tumabi po. Susunod na, please. Ano ang sinasabi mo? Sino ang sinasabing walang pera? Sa tingin ko, may problema ang inyong makina. Hayaan niyo akong subukan. Ang iyong bank card ay na-freeze. Kung magkapatuloy kayo ng ganito, tatawagin ko ang seguridad. Mabuti naman, walang malaking problema sa injury assessment report. Umuwi na tayo at magpahinga. Gagaling ka rin. Wala lang, ito ay freeze notice mula sa bangko. Ed. Siguradong siya ang nag-freeze ng bank card. Bayran, nababaliw ka ba? May sakit ang nanay ko. Kailangan ng pera ngayon. Pinag-freeze mo ang bank card. Parang pinapatay mo siya. Ano ba ang sinisigaw mo? Kung malubha ang sakit ng nanay mo, ipagbili mo ang bahay at sasakyan mo. Gamitin mo yon para sa papapagamot. Ang anak kong babae ay nag-freeze ng kanyang sariling bank card. Bakit kailangan niyang mapagbintangan? Ma, nagmamadali lang ako. Huwag po kayong magalit. Alam naman ninyo, wala kaming pera. Gusto ko lang sana pansamantalang hiramin ang pera ni Bayran. Hiram, hindi ko maalala kung kailan ka humiram. Sinasabi ko sa iyo, ang pagkuha ng walang paalam ay pagnanakaw. Maaari kitang idemanda. Ate, huwag mong sisihin si kuya. Iniisip ko, mag-asawa kayo. Kaya humiram ako ng pera sa kanya. Sinabi ko sa kanya, maghihiwalay kami sa Lunes. Kaya ngayon, hindi na ako ang iyong ate at hindi ko rin maipapahiram ang pera. Umalis na tayo. Bayran, huwag kang ang mag-arte. Ilang taon na tayong nagmamahalan. Huwag mo akong gawing masyadong masama. Paang gusto mo akong patayin. Ako ang nagpapatay sa iyo. Lahat ng ari-arian ay prenup natin. Kakakasal pa lang natin at pati lahat ng hiniram ng pamilya mo. Sa akin, pag nag-divorce tayo, kukuha ako ng abogado. Para kalkulahin ang lahat, dapat bayaran sa akin. Hindi kayo makakatakas kahit piso. Maghintay na lang kayo ng supuena. Ito. Sumasakit na naman ang puso ko. Tingnan ninyo ito ang aking. Manugang, pinatigil niya ang treatment card ko. Ayaw niya akong pagamutin, parang gusto niya akong patayin. Totoo, pagtanda namin, hindi na kami welcome. Ang manugang namin, inaayawan niya kami. Kami, mas mabuti pang mamatay na lang kami. Mga mahina pero naninira sa akin, sige. Ngayon, sasabayan ko kayo. Bata ka pa, ang sama ng ugali mo. Kaya nga sabi nila, piliin ang mabuting asawa, ang ganitong mapanira, na manugang, sinumang pamilya ang makaroon ay malas. Kukunan ko ito, ipopost ko online para makita ng lahat kung ano ang itsura ng walang utang na loob na manugang. Huwag ninyong kukunan. Nagsisinungaling sila, parang mga vampira ang pamilya nila. Laging humihingi ng pera sa anak ko. Halos maghiwalay na. Ang anak ko ngayon pati ang bank card ng anak ko, ninakaw pa nila. At sinabi ko na noon, temporaryo lang ang hiram namin, babayaran ko pag may pera na. Pero ang nanay ko ngayon, ganyan na ang kalagayan niya. Huwag mo nang i-freeze ang bank card, pwede ba? Binata, sinabing hiniram lang, hindi naman hindi babayaran. Ganyan na ang biyenan mo, ilabas mo muna ang pera para sa gamot. Tama, pamilya pa rin naman kayo. Buhay ang nakasalalay, binata. Tama kayo, buhay ang mahalaga, tatawag ako ngayon. Para i-unfreeze ang bank. Anak, kapag binigay mo ang pera, parang kinain ng aso. Mahirap nang bawiin, mahirap na humingi ulit. Nanay, alam ko ang ginagawa ko.
Hello, ano ang kailangan ninyo? Gusto kong i-unfreeze ang lahat ng bank cards sa pangalan ko. Sech, i-unfreeze ko na po ang inyong debit card. Ha, Mahal, puso ko, anak. mahal. Sumasakit na naman ang puso ko. Halika, umupo ka rito. Gaano katagal bago matapos? Gaano pa katagal? Ran, tanungin mo siya kung kailan matatapos. Pagkatapos ng proseso at approval, ma-unfreeze na. Sa loob ng 1 oras siguro matatapos. Narinig naman natin lahat. Matatapos na rin yan. Umuwi na kayo. Tara na, Ma. Kung ipagbibili man ang bahay, manghiram o mangutang, marami kayong paraan para magbayad. Pero pinili ninyong mangbuli online para pilitin akong magbayad. CJ, huwag ninyong sisihin kung magiging masama ako. Manager Lee, sa inyo na po ito. Miss Bai, nakausap ko na po si Miss Bai sa telepono. Malinaw na po, ang pag-unfreeze ng debit card ay masalimuot. Kailangan pa pong personal na pumunta. Huwag po kayong mag-alala, Miss Bai. Sa maikling panahon, hindi talaga ma-unfreeze ang debit card. Salamat. Subukan ko ulit. Anak, gaano pa katagal? Hindi ko na kaya. Ma, tatawag ako para magtanong. Hello, na-unfreeze na po ba? Malapit na, huwag po kayong magmadali. Hello, tapos na po ba? Malapit na, huwag po kayong mag-alala. Malapit na. Hello, malapit nang mag-out, gaano pa po katagal diyan? Malapit na. Bakit hindi na sumasagot? Hindi na sinasagot ang tawag. Mag-isip ka ng ibang paan. Si mama mo, halos hindi na makatiis. Maghanap ka ng ibang paan. Iniisip ko na, pa. Ito. Ma. Ma, kumusta ka na? Mahal. Ma. Sis, hindi ba sabi mo 1 oras lang? Ma-unfreeze na. Malapit nang mag-out na yun. Bakit hindi pa tapos? Gusto mo bang sinasadya mong hintayin na mamatay ang nanay ko? Kung magkakalat ka pa ng chismis, hindi lang isang sampal ang matatanggap mo. Ganun lang kasimple. Ate, wala po akong ganoong intensyon. Yan. Kuya, sobrang nag-aalala lang ako, kaya mali ang nasabi ko. Hindi ko ibig sabihin yun, maniwala ka sa akin. Ikaw. Bayran. Ganito na ang kalagayan ng nanay ko. Ano pa ba ang kailangan kong gawin para ibigay mo ang pera? Ganito na lang. Bigyan mo muna ako ng pera para maipagpatuloy ko ang paggamot ng nanay ko. Ang lahat ng perang hiniram namin sa'yo, siguradong babayaran namin. Pwede ba? Talagang babayaran mo. Ay akong pangakuan yan. Basta ibigay mo muna ang pera para maipagpatuloy namin ang paggamot ng nanay ko. Sigurado ako na ang pamilya namin ni Kim ay talagang magbabayad. Dati, bawat salita ng pamilya ni Kim ay panlalait sa akin bilang malas. Nung pinipilit niyo ako magbigay ng pera, bakit hindi niyo binanggit ang pagbabayad? Kung paano ninyo ako pinilit noon, ganun din ang gagawin ko ngayon. Hahayaan kong maranasan ninyo ang pakiramdam ng pagiging pinipilit. Mahal, nanay. Dahan-dahan po, nay. Ran. Nagkamali ako noon. Hindi dapat. Inaabuso kita dahil biyenan kita.
Pakiusap, kalimutan mo na ang nakaraan at tulungan mo ako. Nay, ano ang ibig mong sabihin? Ang pag-unfreeze ay trabaho ng bangko. Hindi ako ang may kontrol sa proseso nila. Ano bang magagawa ko? At saka, ginawa ko na ang lahat ng kailangan, tumawag na ako. Ang ibig mo bang sabihin? Ayaw kong tulungan ka. Hindi ko. Tatanggapin ang sisi. Hindi yon ang ibig kong sabihin, ako. Mahal. Nay. Ranran, halos hindi na kaya ng nanay mo. Pakiusap, ipagpatuloy mo muna ang paggamot niya. Tatay, sabi ko na, ang bangko ang may hawak ng pag-unfreeze. At saka, nandito naman ang tunay mong anak na lalaki at babae. Hindi naman natin pwedeng ipilit na ang bagong kasal lang na manugang sa unang araw pa lang. Eh maglalabas ng pera para mangutang sa inyo, di ba? Pag narinig ng iba, nakakahiya naman yon. Nga. May sakit ang biyenan, tapos ipapangutang pa ang manugang. Hindi talaga tama yon. Anak, Nay, di ko na kaya. Ipaibenta mo na yung bahay na regalo kay Yanyan. Gamutin mo muna ako, anak. Di na ako makatiis. Sig. Bayran, ang tigas mo talaga. Hoy, ipaibenta ko na agad yung bahay. Ikaw ang may kasalanan nito lahat. May paraan na pala. Kailangan talaga maging matigas ang tao minsan. Yan. Ipaibenta muna natin yung bahay mo para sa nanay mo. Pag nakaluwag-luwag na kuya mo, bibilhan ka niyan. Mas magandang bahay para sa'yo. Kapit lang, kapit. Nay, nurse, bilis. Nay ko, malapit na. Bilis. Nay, kapit ka lang, nay. Sex na, bilis, nay. Sikin mo ngayon. Wala na talagang pera para bumili ng bahay para sa kapatid niya. Ha? Sa pagkakaalam ko, para lang sa matrikula nitong kapatid niya. Umutang na siya online ng milyon-milyon. Ngayon, ang interes pa lang kada buwan, hirap na siyang bayaran. Kaya nga wala siyang pera. Para ipagamot ang nanay niya. Pamilya nila, walang katapusang hukay na talaga. Milyon-milyon. Yan, anong eskwelahan ba pinasukan ng kapatid niya? Nay, tingnan mo. Yung goksi bag ni Kinyan. Botsera na sing-sing, bakasyon sa Maldives. Pampaganda sa Korea, hindi kayang. Tustusan ng pamilya nila yan. Kaya pala, ginamit ng kapatid niya ang pera. Hindi para mag-aral. Ginamit niya para magwaldas. Wala talagang mabuting tao sa pamilyang iyon. Buti na lang. Nakaalis ka na sa kanilang pugad ng mga sakim. Sige, mapuntahan natin si Achong. Wang, para pag-usapan ang kasunduan sa diborsyo. Sige. Si Bayran, masamang tao. Sadyang ginawa niya iyon. Sadyang hindi niya ini-unfreeze. Gusto niya akong mamatay. Si Bayran. Nagplano pa siya laban sa atin. Hindi pwedeng. Hayaan na lang siya. Kailangan nating pabalikin ang pera. Kuya, nabayaran na ba? Yung pera mula sa pagbenta ng bahay. Pambayad sa 3 buwang gamutan ni nanay. Walang natira. Wala pa akong pampaaral. Kuya, bakit hindi mo kausapin si ate? Kung ayaw niya, hiwalayan mo na siya. Yan, huwag kang magsasalita ng ganyan. Kuya, Hindi ko balak makipaghiwalay. naawa lang ako kay nanay at sa'yo. At saka, nangako naman si ate na i-unfreeze ang card. Ibig sabihin, ayaw niyang makipaghiwalay sa'yo. Tama ang kapatid mo.
Executive ka ng isang kumpanya. Ano lang si Beiran? Kung iwan ka niya, saan siya makakahanap? Ng lalaking tulad mo. Tama, gamitin natin ang diborsyo. Hindi kanya kayang iwan. Magpapakumbaba siya. Magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala. Ama. Si Beiran. Sobra naman ang ginawa niya. Kailangan siyang turuan ng leksyon. Sage. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa opisina niya. Attorney, Wang, pakidala na ang divorce report. Ano ang nangyayari? Si Beiran nakatira sa taas. Doon siya nagtatrabaho. Tingnan ninyo, napakawalang konsensya ng ginagawa niya. Ma, Sana po kayo ang magbigay ng hastisya para sa amin. si Beiran, hindi ba siya ang product manager ng kumpanya natin? Ano ba ang nangyayari? Parang kinuha niya ang perang panggamot ng biyenan niya. Kunan nyo ng video. Huwag kayong magsalita ng walang basehan. Etran, Okay lang. Tulungan mo ako. Nanay. Nanay, sana po kayo ang humusga. Yung bagong asawa ng anak ko. Kinuha niya lahat ng ari-arian namin. Dinala niya sa pamilya niya. Nandito ako sa ospital. Gusto kong magagamo pero wala akong pera at kahit piso. Ayaw niyang ibigay. Sabihin niyo nga, paano nagkaroon ng ganito kasamang babae sa mundo? Mga tito at tita, kuya at et. Kakagaling lang sa operasyon sa puso ang nanay ko. Pakiusap, tulungan niyo akong kausapin ang hipag ko. Kung hindi pa magbabayad sa ospital, hihinto na ang gamot ng nanay ko. Beiran, lumabas ka. Hindi ka makakatakas magpakailanman. Kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, hindi kami alis. Etran, Sila yun. Nagsisinungaling at gumagawa ng chismos. Sinisiraan ang pangalan ko. Dalhin niyo sila palayo ngayon din. Ran, nandito ka na. tingnan niyo ito. Ito ang manugang ko. Pagdating pa lang, gusto na niyang paalisin ako. Ang biyenang may malubhang sakit. Nanay, Paalisin? Wala yan. Kung magsasabi ka pa ng walang ebidensya laban sa akin. Maniwala ka, tatawag ako ng pulis na yun din. hindi mo magagawa yan. Beiran, pag pinatungan mo ako kahit isang daliri ngayon, papahiwalayin ko ang anak ko sa'yo. Papahiwalayin ko ang anak ko sa'yo. Diborsyo. Grabe, ganito kalaki. Sa tingin nyo, kaya ba ni Manager Bai na? Diretsong magdiborsyo. Impossible. Nung una, matagal na nilang pinag-usapan ni Manager Bai at ang asawa niya yan. Ilang taon pa nga. Paano sila maghihiwalay? Sabi sa amin ng admin, bago sila ikasal, nag-abono pa si Manager Bai ng sarili niyang pera. Para sa pamilya ng asawa niya. Kung hindi niya mahal yun, gagawin ba niya yun? Sa tingin ko, di sila maghihiwalay. Alam kong ayaw mong hiwalayan si kuya. Kunin mo na lang yung pera, tapos humingi ka ng tawad. Kay mama, papatawarin ka naman niya, di ba, kuya? Beiran, bilisan mo, humingi ka ng tawad kay Mama. Apos na 2. Sino nagsabing hindi maghihiwalay si GNG? Beiran? Kinmo. Napag-usapan natin, Lunes ang diborsyo. Di mo ba naalala? Okay lang. Naaalala ko. Kasunduan sa diborsyo. Pirmahan mo na to, diborsyo na. Beiran. Ano ba itong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Naniniwala ka talaga diyan? Kung gusto niyang maghiwalay, magdemanda siya.
Ano to? Papel na lang laman? Pinaglalaruan mo ba kami? Akala mo ba natakot ako sa'yo? Manugang, anong panahon na ngayon? Sino pa bang gumagamit ng ganyang papel para maghiwalay? Kung kaya mo, kunin mo yung subpoena mula sa korte. Saka ako maniniwala. Tatay, si ate, bago lang silang ikasal ni kuya. Nag-iinarte lang yan para magpakitang gilas sa pamilya natin. Ayaw niyang magsampa ng kaso para hiwalayan si kuya. Tingnan nyo processing. Sa loob ng ilang araw, makakatanggap na kayo ng subpoena. Mula sa korte. Bayran, seryoso ka bang hiwalayan ako? Anak, anong gagawin natin ngayon? Ma, ayaw lang niyang sagutin yung gasto sa pagpapagamot mo at yung tuition ko, kaya ginagamit niya lang ang diborsyo para takutin tayo. Ano yan? Ma, Halika, tingnan niyo to. Ito ang manugang kong suwapang at mahilig sa pera. Ako bilang biyenan, kahit matanda na at walang nag-aalaga, okay lang. Pero ang anak kong babae, nasa prime pa ng kanyang buhay. Itong masamang babae, kinuha pa ang pera para sa pag-aaral ng anak ko. Parang pinapatay niya ang anak ko. Sinisira niya ang buhay ng anak ko. sinasadya niya ito. Ang aming yanyan, hindi naman siya gastadora. Kahit ang mga damit niya ngayon, galing lang sa pinsan niya. Mula nang mag-college siya, wala pa siyang magandang cellphone na nabili. Ano ba itong nangyayari ngayon? Anong klaseng gulo ito? Bayran, hanggang ngayon, dahil lang ba ito sa tuition ng kapatid ko? Matagal nang responsible ang kapatid ko. Ang perang hinihingi niya ay para sa pag-aral lang. Anong mali doon? Kinmo, hindi mo talaga kilala ang mabait mong kapatid. Paano niya nalaman ito? Hindi ko pwedeng aminin. Kapag inamin ko, tapos na ako. Hindi ako ito. Ed, palagi kitang iginagalang. Bakit mo ako sinisiraan? Tama, ang anak naming babae, mabait at responsable. Paano siya makikipag-ugnayan sa ganyang klaseng tao? Nagpakita ka lang ng peking litrato. Hindi ka ba natatakot sa parusa ng Diyos? Bayran, kung hindi mo kami bibigyan ng paliwanag ngayon, isusumbong ka namin sa korte dahil sa paninirang puri. Bayran, pareho tayong babae. Ginagawa mo ito para sirain ang reputasyon niya niyan. Ipinapahamak mo siya. Ako ang nagsisinungaling. Ako ang naninirang puri. Sige, pag-usapan natin ng maayos ngayon. Ang litratong ito noong nakaraang National Day. Humingi si Kinya ng 10,000 piso kay Kinmo. Sabi niya para sa mga kagamitan sa pagtuturo. Pero pumunta pala siya sa bar at nag-inuman magdamag kasama ang isang lalaki. Ito naman, noong nakaraang linggo, si Kinyan ay bumili ng bag sa Goxi. Halaga, 28,000 piso. At isang araw bago yon, humingi siya ng 30,000 piso. Sa saligan ng sosyal na kasanayan. Yan. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Hindi. At ito pa, ang sinasabi niyong mabuting anak na si Kinyan. Nagpa-plastic surgery sa Korea. Gumastos ng 20,000. Ito. At ito pa, ito ay espesyal kong kinuha. Mula sa alipay annual bill ni Kinyan. Kabuang taunang gastos, 28,730 yuan. Dito, ang damit at pampaganda, 22,000. Pagkain at libangan, 4,000. Paglalakbay, 3,000. Ito ba ang sinasabi niyong tuition fee? Yan. Paano mo magagawa ito? Kuya, ayaw ko rin, pero ganon din ang mga kaklase ko. Kapag hindi ako sumunod, hamakin nila ako. Napipilitan lang ako rin. Anak, bata pa ang kapatid mo at siya pa ay babae,
Normal lang na gumastos ng kaunti. Huwag mo na siyang pagalitan. Bayran, ano ang ibig sabihin ng paglabas mo nito? Hindi ba gusto mo lang sabihin na gumastos siya niyan? Pero may kakayahan ang anak ko. Nagtatrabaho sa isang listed company, 10,000 sahod kada taon. Ano naman kung gumastos siya para sa kapatid niya? Kapatid niya ito, gusto niya. Tama. May kakayahan ang anak kong kumita. Kanino man niya gustong gastusin. Doon niya gastusin, wala kang pakialam. Kung ayaw mo, lumayas ka na ngayon. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Hindi mo kayang iwan ang anak ko. Wala ka namang ibang dahilan kundi. Gwapo ang anak ko, may kinabukasan siya. Totoo. Ang kuya ko ay executive sa isang listed company. Ano naman, may pera ang kuya ko, kaya niyang kumita. Nang ganito karaming pera, ano naman, Bayran, sasabihin ko sa iyo, itong kaunting pera. Ma, huwag na. Bakit hindi pa pwedeng sabihin? May kakayahan ang anak ko, may talento. Sasabihin ko sa iyo, ikaw ay inasa sa anak ko. Yun ang pinakamagandang nangyari. Sa iyo, alam mo ba? Talaga ba, Kinmo? Ran, ako. Ginang Bayran, ang asawa ninyong si Kinmo, ay nakautang na sa bangko namin ng mahigit 2 milyon, at ngayon ay overdue na. 3 buwan nang hindi nagbabayad, pakisabi agad sa kanya, na magbayad na siya kaagad. Mahigit 2 milyon. Ang anak ninyong may kakayahan, kumikita ng malaki. Dumating na sa cellphone ko ang bill, alam ninyo ba? 2 milyon. Sa totoo lang, nagtatrabaho si Kinmo sa isang listed na kumpanya. Bakit siya mangungutang ng ganoong kalaking halaga? Kung gayon, saan napunta? Ang 2 milyong inutang niya. Anak, ano ba talaga ang nangyari? Ikaw? Totoo bang may utang kang 2 milyon? Tatay, ako. Kinmo, saan napunta ang 2 milyon mo? Hindi kaya ibinigay mo sa kanya? Kuya, napakaraming pera ang ginastos mo para kay At. Kaya pala hindi mo na kayang bayaran ang gamutan ni nanay. Kuya, paano mo nagawa yon? Tigilan mo na. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba maintindihan? Ang mga perang inutang ko, napunta sa tuition fee mo. Ano? Ako? Pero ngayon nakikita ko na. Ang mga perang ibinigay ko sa iyo. Ginastos mo sa bar, sa mamahaling brands, at sa plastic surgery mo. Kuya, ako. Hindi naman lahat ay ginastos ko. Hindi ba ikaw rin naman ang gumamit? Ako rin ang gumamit? Ngayon, wala na akong pambili ng sigarilyo. Ang tanghalian ko, hinihingi ko lang sa katrabaho ko. Anong pera ang ginastos ko? Anak, paano mo naisip ang ganoong kalokohan? Ang laki-laki ng halagang yun. Kahit ibenta natin lahat ng ari-arian natin, hindi natin mababayaran. Bayran, hindi ko pakialam kung paano na utang ang perang yon. Ngayon, kayo ni Kinmo, mag-asawa kayo. Abilang ka rin sa utang na yon. Tama. Nagpakasal ka sa anak ko, kaya ang pera mo ay, ang pera ng anak ko. Kailangan mo rin itong bayaran. Kung hindi mo babayaran, pupunta tayo sa korte. Isasampa ko ang demanda sa iyo. Talagang pinakita ninyo ang kawalan ng hiya. Demanda para sa diborsyo. Matagal na akong nagdemanda sa korte para sa utang. Wala akong kinalaman dito. Ano? Hindi pwede. Kung magdiborsyo ka, kailangan mong umalis na walang dala ang bahay mo, ang sweldo mo at ang iyong ipon. Lahat ay kailangang maiwan. Kung hindi kami pipirma at lalabanan ka namin hanggang dulo. Wala naman kaming trabaho. Marami kaming oras. Ikaw naman, isang babaeng diborsyada. Paano ka na lang mabubuhay? Mukhang wala kang magagawa. Ginoong Kinmo, umutang kayo ng 2,300,000, 4,500 piso. Kailangan ninyong magbigay ng plano sa pagbabayad ngayon. Kung hindi, amyendahan namin ang pag-freeze ng lahat ng iyong ari-arian. Kung mangyari iyon, hindi lang kayo magbabayad, kundi makukulong pa. Makukulong. Narinig ko, ang sweldo ni Kinmo ay 5,000 lang bawat buwan. Walang kakayahang bayaran ang 2 milyon. Tama. Saan napunta ang 2 milyon na inutang niya? Nagpanggap ngayon ayan. Napasok sa bilangguan. Wala na. Ito. Ano na ang gagawin?
Ed, may sasabihin ako sa iyo. Ed, kahit na ang kuya ko ang may problema sa utang, pero nagmamahalan naman kayo ng matagal, hindi ba masasaktan ka kung makulong siya? Tama. Ranran, ako ang may mali noon. Humihingi ako ng tawad. Ranran, pero sikin mo, buong puso niyang mahal ka. Kailangan mo siyang iligtas. Ranran, ang 2 milyon para sa iyo. Parang barya lang iyan. Basta tulungan mo kami ngayon, ang buong pamilya ko ay susunod sa iyo. Siya ang umutang, ikaw ang gumastos. Wala akong awa. Ate, pakiusap. Pwede akong pumayag. Kung pipirmahan ng kuya mo ang divorce papers na ito, at gawing promissory note ang lahat ng utang niya sa akin itong mga nakaraang taon, pwede kong isipin na magmungkahi sa bangko na palugdan siya ng ilang araw. Kung hindi, wala. Ate, ikaw. Bairan, ang mga magulang at kapatid kong babae ay nagmamakaawa sa iyo. Hindi ko inakalang wala kang awa. Awa. Kayo magkakasama at nagmamahalan. Ano ang kinalaman ko, isang dayuhan? Pumirma. Kung hindi, isasakdal ko kayo at paparusahan. Ikaw. Nanay, Kawawang anak, Ran, hindi ka pwedeng makulong. Kung makukulong ka, paano ang gamot ko? Kuya, wala pa akong nababayarang tuition. Kung makukulong ka, ano ang gagawin ko? anak, gawin mo muna ang sinasabi niya. Ang tunay na lalaki ay marunong umikot. Lampasan muna natin ito. Sige. Bairan, talagang magaling ka. Mabuti. Pipirmahan ko. Ang lahat ng utang mo kay Bairan, dapat mabayaran sa loob ng 1 buwan. Tapos na ang maling pag-aasawang ito. Mo, mula ngayon, wala nang makikialam sa'yo. Maging mabuti kang anak at kuya. At ako, mas mamahalin ko ang sarili ko. Noon, ngayon, at sa hinaharap, ako lang ang mamahalin ko. Ikaw. Dahil kay GNG, Bairan, bibigyan ko pa kayo ng 1 linggo. Kung hindi pa rin kayo magbabayad pagkatapos ng 1 linggo, magkita tayo sa korte. Kuya, ang laki-laki ng utang natin. Ano na ang gagawin natin? 1 linggo lang ang binigay. Ang laking halaga. Saan ako kukuha ng ganyang pera? Kung wala talagang ibang paan, ipaibenta na lang natin ang bahay natin. Hindi pwedeng ibenta yan. Yan na lang ang huling bahay natin. Kung ibebenta mo ang bahay, saan kami titira ni Mama? Sa kalsada? Kung wala na kaming matitirhan, paano na ako mag-aasawa? Ikaw naman ang umutang. Bakit kami pa ni Papa ang magbebenta ng bahay? Ako ang umutang. Pero para kanino ba to? Kung hindi ibebenta ang bahay sa 1 linggo, saan ako kukuha ng 2 milyon? Six na. Hindi ibebenta ang bahay. Ako na ang bahala. Maghahanap na lang ako ng maaming trabaho. Araw-araw magtatrabaho. Gabi magdadrive. Weekend magde-deliver ng pagkain. Okay na ba yon? Tama, anak, bata ka pa, malakas ka pa. Magtrabaho kang mabuti para sa pamilya natin. Anak, alam kong nahihirapan ka. Huwag kang mag-alala. Unti-unti nating bayaran. Mababayaran din natin yan.
Kuya, pagkatapos ko sa kolehiyo, tulungan kita magbayad. Hello? Kimo, ang aming kumpanya. May malaking proyekto pa sa'yo. Kung matatapos mo ito ng maayos, makakakuha ka ng 3 milyon, gawin mong mabuti. 3 milyon? Naipadala ko na sa'yo ang mga detalye sa email. Basahin mo, malaking kliyente ito. 1 linggo lang ang ibinigay para sa proposal. Kinmo, naniniwala ang kumpanya sa'yo. Huwag mo kaming bigin. Sir, huwag mo kayong mag-alala. Hindi ko bibigin ang malaking kliyente. Mapa, yan, may pag-asa na tayo. Ang saya-saya. Talagang napakasaya. Etran, ang proyektong Smart City ng Zillion Feature. Ang pinakamalaking proyekto ng kumpanya ngayong taon. 200 milyon ang kabuwang pamumuhunan. Ikaw ang pinagkatiwalaan ng kumpanya. Narito ang impormasyon ng 2 kumpanyang magtutulungan. Ding Sheng. Anong pagkakataon? Dingsheng Group at Tianheng Capital. Sino ang mga responsableng tao? Ang Tianheng Capital ay ang bunso sa pamilya. Si Gu Tianheng mismo ang mamumuno, Dingsheng. Sa kasamaang palad, siya mismo ang ex-husband mong nagagulo kanina sa baba. Kinmo. Sisran, itatanggal ko na ba ang Dingsheng Company? Ang pakikipagtulungan sa Ding Sheng ay usapin ng 2 kumpanya. Hindi ko hayaang makikipagtrabaho ang isang di ko kasama. Hindi ako magpapadala sa emosyon sa trabaho. Hindi rin ako magpapadala sa isang tao para makapaghusga ng profesional. Ipaalam sa lahat, makipagtulungan ng buong puso sa 2 kumpanya para sa paghahanda. Kapag handa na ang plano, magkakaroon ng presentasyon. Ang magaling mananalo. Gets ko, Sisran. Lahat ay uyan na. Bayran hindi pa rin lumalabas. Bayran. Anong ibig mong sabihin? Sinasadya mo ba ito? May kailangan ka ba? Ang proyektong Smart City, sinasadya mong maging tagapamahala ng Morningstar. Paalang kontrahin ako, di ba? Ang kumpanya ang nagtalaga ng tagapamahala. Anong kinalaman ko doon? Kumpanya? Sinong niloloko mo? Ikaw ang haligi ng Morningstar. Kung ayaw mo sa isang proyekto, isang salita lang yan. Ginagawa mo, tupa, manatili at maghiganti sa akin. Una, ang pakikipagtulungan ng Morningstar at Ding Sheng ay estratehiya ng 2 kumpanya. Hindi ko isasama ang personal na alitan sa trabaho. Pangalawa, kaysa mag-aksaya ng oras at enerhiya, mag-aral ka na lang ng mabuti sa plano. Para hindi ka magmukhang katawa-tawa sa pakikipagtalo. Panghuli, sa susunod na linggo ang presentasyon. Sana may maipakitang maganda ang Ding Sheng. Bayran. Huwag mong isipin na susuko ako sa proyektong ito. Siguradong makukuha ko to. Isang proyekto lang naman yan. Bakit kaya nagmamadali si Kim mo ng ganito? Imbestigahan mo nga para sa akin. Paano nabayaran ni Kim mo ang 2 milyon? At ang mga galaw ng pamilya Kim? Em đã bayran. Xin anh anh Gu Tianheng. Bayran. Bayran, anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Bumaba ka diyan. Bakit ka sumakay sa sasakyan ng ibang lalaki? Anong ginagawa mo? Kausap kita, eh. Akadiborsyo lang. May kalandian ka na agad? Bayran, ang kapal na mukha mo. Biglaan kitang inimbita, hindi naman nakakaabala. Emigu, ang pagpunta mo sa akin ngayon ay para sa partnership ng Zillion Future. Ang partnership ay partnership. Ang pagkain ay pagkain. Pero, dahil nabanggit mo, yung nebay, narinig ko,
Ang head ng Dingsheng ay ex-husband mo. Alaynan, Kung pwede, itatanong ko. Ang mga nangyari sa inyong dalawa. Makakaapekto ba ito sa partnership? nag-aalala ka, Jim Igu, na may natitira pang pagtingin sa kanya. At makakaapekto sa kompetisyon ng dalawang kumpanya? Napakahalaga ng proyektong ito para sa Tianhen. Ayokong magkaroon ng anumang problema. Huwag kang mag-alala, Jim Igu. Ang prinsipyo ko ay palagi. Ang kapakanan ng Shenzhen. Lahat ng desisyon ay para sa merkado. Maliwanag ka, Inabay. Kung ako si Kim mo at nawala kita. Isang napakagaling na asawa, siguradong magsisisi ako. Sister Ran, nalaman namin, yung 2.3 milyon ni Kim mo, hindi pa talaga nababayaran. Balak niyang hintayin yung 3 milyong share mula sa Zillion Future Project para bayaran lahat. Kaya pala siya nagmamadali. Ginagawa pala niyang lifeboat ang project na ito. At, Sister Ran, para makakuha ng pera si Kinyan, ninakaw niya mula sa computer ni Kim mo ang project data ng Dingsheng at inilagay online para ibenta. Ito ay commercial crime. Makukulong siya. Hindi pa siguro alam ni Kim mo ito. Dapat ba nating ipaalam sa Dingsheng? Hindi na kailangan. Bakit? May nangyari ba? Wala namang malaking problema. Enwigu, kung wala namang ibang bagay, uuwi na muna ako. Isasama kita. Ang babaeng ito, si Bayran, isang demonyong babae, kakadibosyo lang. Dalhin lamang ang iba pang mga tao upang ipakita sa harap mo. Sa tingin ko nais lamang niya na gawin ka ng gali at paninibugalo. Hayaan mong yumuko ang iyong ulo at tanggapin ang iyong pagkakamali at bumalik sa paghimok sa kanya na bumalik. Ang bagong bag na ito talagang mukhang mabuti. Sa kasamaang palad, mayroon din ang aking paboritong limitadong edisyon. Hindi ito makayanan. Ang babae na ito ay hindi lahat tulad na. Alam niya na magkakaroon ka ng 3 milyong. Ito ay hindi kahit na nag-isip tungkol sa pagmamakaawa ka ni Fang na bumalik sa magkasama. Anak, dapat kang gumawa ng magandang pera para sa iyong kapatid na babae upang pumunta sa paaralan. Ang aking paaralan ay humihimok sa akin na maraming beses. Wala nang bayad sa tuition. Ako ay tungkol sa pakikitungo. Yan pa rin ang pinakaibig sa aming pamilya. Ito ay karaniwang atubili upang kumain o magsuot. Ako ang ama hanggang ngayon. Kahit ang tuition ay hindi sapat para sa kanya. Hindi mo alam, iyong kapatid na babae. Hindi niya makabibili kahit isang bot ng tubig mineral ngayon. Kung ikaw ay nangangako, hindi ka dapat kalimutan ang iyong kapatid na babae. Mahirap ka. Napakagusto nito. O bumili ito. Masyadong mahal ito. Gusto sa 20,000 at 6. Yan. Ito ang iyong baga. Naalala ko sa 20,000 at 6. Hindi, ito ay isang mataas na imitasyon. Ilang daang dolyar lamang. Ito ay isang bag lamang na nagkakahalaga ng ilang daang dolyar. Sabihin mo, isang malaking tao ka. Paano maging masyado tulad ng Bayran? Bag lamang ito. Ilagay ang lahat ng iyong isip sa proyektong iyon. Ang 3 milyong iyon ay mas mahusay kaysa sa anumang. Kapatid na lalaki, huwag mag-alala tungkol dito. Kapag nakakuha ka ng 3 milyong, ibibigay ko sa iyo ng stew upang uminom at mend ang iyong katawan. Yan. Okay. Pagkatapos ako ngayon, pumunta sa plano ng disenyo. Dingsheng Group. Ano ang mali? Okay ito. Tungkol sa Zillion Future.
Sa wakas natapos. Hindi ako naniniwala sa iyo, Gu Chanheng. Maaring lumampas ang aking program eh. Ano ang gusto ninyong gawin? Utang ng 100 at 60,000 na high interest loan. Kung hindi mo babayaran ngayon, ipopost ko ang iyong nude photo sa internet. Narinig mo ba? Huwag i-post. Babayaran ko na agad. Tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kuya, napilitan lang din ako. Atran, pinakabagong balita ng aming istasyon. Pinakabagong balita mula sa loob ng Dingsheng Company, isang provincial listed group. Ang internal na materyales ng Dingsheng Company ay naipost sa internet para ibenta ng publiko. Kasama rito ang mga paparating na proyekto ng Zillion Feature. Kahit ang life-saving straw ay maaaring ibenta ni Kinyan para sa pera. Himo, talaga namang sobra ang pagpapalaki mo sa mabuting kapatid na ito. Hindi na alam ang timbang ng mga bagay. Bayran. Ikaw ang nagtaksil, di ba? Ganito ka ba gustong masira ang buhay ko? Gustong wasakin ang lahat ng mayroon ako? Kinmo, ano ba ang iniisip mo? Ang plano para sa Zillion Feature. Ikaw lang ang may pagkakataong makakita nito. Kung hindi ikaw, sino pa? Inilagay mo ako sa napakahirap na sitwasyon. Paano ka naging ganito kasama? Makinig ka ng mabuti. Una, ang iyong plano ay hindi naayos, problema mo iyon. Wala akong kinalaman dyan. Pangalawa, ako ngayon ang namamahala sa Chensing. Anong pakinabang sa akin? Kung sisirain ko ang Dingsheng. Dahil lang tayo ay naghiwalay. Kaya sadyang ginagawa mo ito para makiganti. Pangatlo, ang pagtaksil ng komersyal na lihim ay maaaring ikulong. Wala akong interes na magkasala para sa isang taong tulad mo. Hindi ako. Pero kung hindi ikaw, sino pa ang may galis sa akin? Wongxing, samahan mo ang bisita palabas. At ipaalam sa Dingsheng dahil sa nangyaring malaking security breach sa kanila. Muling susuriin namin ang kanilang security risk at isasama ito sa assessment. Jinungkin, pakisuyo. Bay, Jinungkin, palaging professional si Atran. Hindi kailanman gagawa ng pagtaksil na ganoon. Bukas ng umaga, mag-umpisa na ang bidding ng Chanheng at Dingsheng. Mas mabuti pang umuwi ka at mag-isip ng paraan para maayos ito. hindi pwedeng siya yan. Hindi pwede. Naghihintay ang buong pamilya. Kung bukas, wala nang ibang hindi siya ganoon kawalang isip. Ipagbili mo tong bahay na to. Saan kami titira ng nanay ko? Anak, Sa kalsada ba kami matutulog? kailangan mong kumayon para mapag-aral ang kapatid mo. Huwag mong kalimutan ang kapatid mo. Ha? Kailangan kong makuha ang proyektong ito. Kinmo. Ngayon na ang bidding mo. Si Bayran. Hindi kaya niya sadyang guluhin ka? Ako na ngayon ang head ng Chensing. Ano mapapala ko kung sirain ko ang Dingsheng? Jinungkin, palaging professional si Atran. Inanong ko na siya. Sabi niya, hindi siya magpapadala sa personal. Kung maganda ang takbo ng proyektong ito, makikinabang din siya. Huwag kang mag-alala. Gusto ni Bayran makipagbalikan. Siguradong papasa ka. Kuya, siguradong papayag ang misis mo. Basta alam mo lang ang dapat gawin. Ero, huwag mong basta-basta patawarin ang babaeng yon. Kain na. Tapos na ang 1 linggo. Kailangan mong magbayad ngayon. Kung hindi, magre-report kami sa pulis. Ang proyektong Smart Link feature. Kailangan kong makuha para sa Dingsheng Group. Gusto ko rin ang proyektong ito at kumpiyansa ako. Mas maganda ang proposal ko kaysa sa inyo. Mas kilala ko ba ang gusto niya kaysa sa iyo? Ang yabang mo. Umupo na po tayong lahat. Simula na ang bidding. Dingsheng, ipakilala niyo muna ang proposal ninyo.
Magandang araw po. Ako si Kinmo, Project Head ng Dingsheng. Para sa Smart Link Future Smart City Project, sa tingin ko, napakaganda ng business plan namin. Pwede niyong tingnan ang aming 06. Ang 06 Pacific Corporation. Marami kaming module, ang Chanheng Capital, ang Dingsheng Group at Chanheng Capital. Sa kabuuan, naniniwala ako na ang proposal ng Dingsheng ay makakapagpatupad ng perpekto ng vision ng Smart Link Future. Salamat po. Salamat sa presentasyon ng Dingsheng. Mangyaring maghanda ang Chanheng Capital. Maikli lang ang proposal ko, 10 minuto sapat na. Tungkol sa Smart Future Project, may tanong ako. Ang gusto ng Chensing ay isang proposal na makakapasa lang. O isang tunay na kinabukasan naman sa sakapaan. Kanina, ang proposal ng Dingsheng. Mula sa technical framework hanggang sa implementation plan. Pamantayang template lang, tama ang mga numero. Pero napaka-ordinaryo. Ang proposal naman namin ay mula sa basic logic, muling binuo. Boss Bay, ang gusto ng Chensing ay hindi isang supplier lang, kundi isang partner na makakasama sa paglago. May sinseridad ang Chanheng. At may kakayahan din. Salamat sa presentasyon ng dalawang panig. Salita lang yan, pakitang tao lang. Ako ang pinakakilala sa kanya, siguradong ako ang pipiliin niya. Batay sa assessment ng mga nabanggit na kriteria. Ang napili ng Chensing bilang partner ay Chanheng. Boss Bay, ano ibig sabihin nito? Agad-agad ibinigay ang project sa Chanheng. Sinasadya mo bang maghiganti? Diborsyado na si Kinmo kay Boss Bay, pero hindi dapat. Ihalo ang personal sa trabaho. Technical capability, delivery capacity. Reputasyon sa industriya. Alinman sa mga ito, hindi ba mas magaling kaysa sa Chanheng? Dingsheng Group. Pinili mo ang Chanheng. Makatwiran ba yun? Bayran, gusto mong makipag-ayos sa akin para magbalikan. Hindi ubray ang patakas-takas mong laro. Hintayin mo ang project na ito. Sa huli, akin pa rin ito. Tapos na. Una, ang proposal ng Dingsheng ay technically outdated. Ang technical framework nito ay 5 taon ng template. Hindi talaga angkop sa development needs ng Chensing. Pangalawa, Internal data ng Dingsheng Company, isang listed group sa lalawigan, nakapaskil at nabebenta online. Ang Smart Future Project na malapit ng pagtulungan. bagamat malaking kumpanya ang Dingsheng, ang commercial secrets nito ay basta na lang nabebenta online. Ipinapakita nito na mahina ang kanilang pagiging confidential. Kapag nakipagtulungan tayo sa kumpanya, kailangan pa nating mag-alala sa panganib na maibunyag ang mga lihim. Pangatlo, ang plano ng Chanheng Capital ay nakatuon sa hinaharap at angkop ito para sa amin. 5 taong plano sa pag-unlad. Sa pagpili ng partner, ang Chanheng Capital ay tumitingin sa kakayahan, hindi sa kung sino ang mas malakas ang boses. May tanong pa ba? Tapos na ang pagpupulong. Tama na. Bayran, tama na ba yan? Gusto mo bang patayin ako, Bayran? Bayran, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi mo ba sinabing hiwalay ang personal sa trabaho at hindi ka maghihiganti? Hindi ito paghihiganti. Huwag kang magkaila. Dahil sa akin kaya mo tinanggal ang Dingsheng. Ang plano ng Dingsheng ay hindi tugma sa konsepto ng Chensing. Pwede mong suriin yan. Alam mo naman, nalik ang datos ng Dingsheng, kaya yon ang ginawa kong plano. Kaya ngayon, tinanggal mo ang Dingsheng. Hindi ko makukuha ang 3 milyong piso na bahagi sa proyekto. Hindi ko mababayaran ang utang. Pwede bang isipin mo naman ang nararamdaman ko? Kinmo, ikaw ngayon ang hindi naghihiwalay ng personal sa trabaho. Diborsihado na tayo ngayon. Ang relasyon natin ngayon ay ikaw ang naghahandog ng plano at ako ang pipili. Isang ugnayang pagtutulungan. At ngayon, ako ang tagapamahala ng Chensing. Ako ay mananagot lamang sa aking trabaho. Mabuti man o masama ang kalagayan mo, wala na akong pakialam. Nagbago ka na. Hindi ka naman dati ganito kalupit. Iba na ang katayuan, iba na ang posisyon, kaya iba na rin ang mga pagpili. Bilang kasamahan, mabuti na lang napaalalahanan kita tungkol sa pagkalit ng datos ng Dingsheng. Tanungin mong mabuti ang kapatid mong babae. Hanggang ngayon, sinusulsulan mo pa rin ang relasyon naming magkapatid. Bayran, sasabihin ko sa iyo.
Sa ginagawa mo, hindi kita kailanman patatawarin. Kailan mo babayaran? Kung hindi kayo magbabayad, ipapakulong namin kayo. Binigyan na kayo ng pagkakataon dati. Tapos na ang 1 linggo. Ang pamilya Kin ay tumangging magbayad. I report na sa otoridad. Anong nagmamadali ka? Malapit nang magkaroon ang anak ko ng 3 milyong komisyon kapag dumating na ang pera. Isang kusing hindi ako magkukulang. Ibabalik ko lahat sa inyo. Kuya, nakauwi ka na. Pumunta sila sa bahay natin. Hinahabol yung 230,000. Ang yayabang pa nila. Ano pang hinihintay nyo? Ihanda nyo na ang resibo. Ang utang namin sa inyo, babayaran na ng anak ko, ngayon na. Ginoong Kin, kapag lumagpas sa takdang panahon, may multa. Pakiswipe na lang po agad ang card para mabayaran. Ibigay mo na, kuya. Kuya, kunin mo na ang pera. Kuya, anak, ibigay mo na sa kanila. Bakit ka nakatulala? Bilisan mo, ibigay mo na ang pera para umalis na sila. Inis na ako sa kanila. Sumasakit na naman ang puso ko. Bilisan mo, kuya, bilis. Ang bahay na ito, sa presyo ng merkado, abot siguro ng 230,000. Ito na lang ang pantubos sa utang. Anak, nababaliw ka ba? Bakit mo ibebenta ang bahay? Ano ba yan? Si Bayran ba yan? Gusto ka ulit pagutuin na kunin ang 3 milyon? Kuya, hindi mo naman pwedeng pabayaan ang pamilya dahil lang kay Manang. Nagkapadala ka sa ganda. Ha? Ano yan? Walang utang na loob ka. Ha? Dahil sa isang babae, pinabayaan mo na ang mga magulang mo. Naloloko ka na. Tama na. Nakuha na ni Chan Heng ang proyekto. Wala akong nakuha kahit piso. Wala na ang 3 milyon. Kung hindi ibebenta ang bahay, gusto mo bang makita akong makulong? Ano? Wala na ang plano. Wala na ang 3 milyon. Hindi mo ba sinabi? Makukuha talaga ang proyekto. Hindi mo ba sinabi? Papayagan ka niya talaga. Nga, ano ba talaga ang nangyari? Nalik ang proyekto ng Dingsheng. Ginawa ko ang pamalit na plano. Pero hindi pumasa. Natanggal. Paano nangyari yun? Konting parte lang naman ang kinuha ko. Dapat hindi malaki ang epekto. Paano naging? Ganito kalala ang resulta. Kung wala nang kakayahan si Ginoong Kin na magbayad, ang bahay na lang. Ang gagamiting sangla. Huwag. Kung kukunin niyo ang bahay, saan ako titira? Atay, titingnan mo lang ba talaga? Titingnan mo lang ba talaga ako? Makulong bago ka masyahan? Bukas na ang subasta ng bahay. Pakiusap ngayong gabi. Mag-empake na kayo at umalis na agad. Sino ba talaga ang nag-leak? Ang 3 milyon ko. Ang bahay ko, saan na ako titira? Nanay, Nanay Fengtia. Huwag kang maingay, nasa Dingsheng pa ako nagtatrabaho. Sisiguraduhin kong magtatrabaho ng maayos, siguradong mapapabahay kita. Sa malaking bahay. talaga? Sinusuri nila kung sino ang nagtaksil. Kapag nalinaw na, mapapatunayan ang aking kalinisan. Baka bigyan pa nila ako ng pabuya. Ano? Sinusuri nila kung sino ang nagtaksil. Malaking kasalanan ang pagtaksil, siguradong imbestigahan nila yan. Yan. Bakit ka ba ganyan kabalisa? Ako, nagusisa lang ako sandali. Naggataka lang. Anak, buti na lang nandiyan pa ang trabaho mo. Basta magsumikap ka lang. Hindi tayo babagsak. Fengtia, huwag kang mag-alala, magaling ang anak natin. Basta magtrabaho siya ng maigi, hindi tayo magkukulang sa pera. Tama kayo. Basta nasa Dingsheng pa ako, siguradong may pagkakataon akong bumangon. Wala akong kinalaman sa pagtaksil. Kapag nalinaw na, baka ibalik pa nila ang tiwala sa akin. Mabuti ang anak ko, may paninindigan. Hoy boss, nalinaw na ba ang tungkol sa pagtaksil? Kin mo, ayon sa investigasyon, ang source ng leak ay sa computer mo. Lahat ng ebidensya, nakaturo sa iyo, desisyon ng kumpanya, ang galing ka kaagad at panatilihin ang karapatang.
Maghabla. Ano nangyari? Anong sinabi sa telepono? Wala, tek lang ito, ilang daang piso lang. Mabuti na lang sinabihan kita. Tungkol sa leak ng mga dokumento ng Dingshen. Tanungin mo ng maigi ang kapatid mo pag uwi. Ako. Nagusisa lang ako sandali, nagtataka lang. Kuya, bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Tinanggal na ako sa kumpanya. Sabi nila, sa computer ko ang leak, ikaw lang ang nakakaalam. Yan, ikaw ang nagtaksil, di ba? Ano? Kuya, alam kong mali ako. Bakit? Bakit mo ako pinahamak ng ganito? May utang ako sa nudloan. Sabi nila, babaliin nila ang hita ko. Wala akong magawa. Gusto ko lang kumita ng pera. Akala ko, maliit na halaga lang. Wala namang mangyayari. Hindi ko alam bakit nangyari ito. Talagang hindi ko alam, kuya. Kuya, hindi ko talaga alam. May utang ka sa Onlinloan. Nababaliw ka na ba? Yan, alam mo ba ang ginawa mo? Sinira mo ang trabaho ng kuya mo. Sinira mo rin ang pamilya natin. Alam mo ba? Kuya, pwede mo akong saktan o murahin. Pwede bang huwag kang manahimik? Natakot ako. Kuya, talagang alam ko na ang mali ko. Kinmo, hindi ka tanga, masama ka. Alam mo kung anong klaseng tao ang kapatid mo. Pinabayaan mo pa siya, tinulungan mo pa. Tama si Bayran. Kaya ka naging ganito, walang ingat. Dahil sa akin, sa pagpapabaya ko. Siguro hindi ko dapat isinakripisyo ang buhay mo. Pa sa akin. Nasira ka, nasira rin ako. Hindi, talagang alam ko na ang mali. Hindi na mauulit. Kuya, Huli na. anak, Kinmo, saan ka pupunta? Mag-empake ka na, ngayon ang bahay. Hindi na sa atin. Para sa budget ng sektor, iminumungkahi kong bawasan ng 5%. Ang matitipid na pera, ilagay sa pagpapatakbo sa huli. Sige, papare-compute ko kay Wang Xin. Nga pala, ang di na pagpapatupad ng tayanin ninyo. Kailan maaaring magsimula? Anumang oras, sabihin mo lang sa loob ng 3 araw. Lahat ng tao ko ay nakaduty. Mabuti naman. Nababad sa trabaho, nakalimutan ang oras. Nasa bahay na ako. Aalis na ako. Hindi mo ba ako anyayahan pataas? Isang karangalan. Ginoong Gyu. CJ, Unang beses dito. Hindi pwedeng walang dala, hintayin mo. wag na. hindi ba yon ang at ko? Nanay, talaga bang harap tayo sa kanya para makiusap? Kung hindi sa iyong hipag, saan pa tayo pupunta? Hindi ba tayo lahat magiging? Walang matutulugan at sa kalsada na lang matutulog. Para rin naman ito sa kanyang kapakanan. Gusto ni Bayran makipagbalikan sa iyong kuya, pero nahihiya siyang humarap. Pupunta tayo para humingi ng tawad sa kanya. Bigyan siya ng pagkakataon. Sa huli, magpapasalamat siya sa atin. Sige na nga. Nandiyan na. Ran. Sino ito? Kumusta po, tita? Ako si Gujanhen. Nagkakasosyo ang kumpanya ni Bayran na Chen Xing at ang sa amin. Sosyo pala kayo. Ito po, konting regalo lang para sa inyo. Laubay, halika. Dinala ni Ranran. Isang binata sa bahay. Ano nang ginagawa mo? Pasok na. CJ. Binata, anong apelyido mo? Anong trabaho mo? Ilan kayo sa pamilya? Anong trabaho ng? Xiaogu, halika. Kumain ka ng prutas. Salamat po, tita. Huwag na kayong mag-abala. Ang bait talaga. Upo ka. Laubay, si Xiaogu, ang ganda ng itsura.
Maganda ang pananalita at maalaga sa ating anak. Maganda nga talaga. Mas maganda ito kaysa kay Kinmo, di hama. Tay, Nay. Nandito kami para pag-usapan ang trabaho. Trabaho, trabaho. Pero kailangan pa rin kumain. Xiaogu, mamaya, maghapunan ka na dito. Magluluto ako ng sinigang na buto-buto para sa iyo. Sige, salamat po, tita. Xiaogu, kumain ka ng prutas. Halika, Kumain ka ng prutas. Huwag na po, tita. Huwag na kayong mag-abala. Bayran, buksan mo ang pinto. Bayran. Bayran. Nay, huwag na kayong kumatok. Alam ko ang password. Bilis, bilis, bilis. Ran. Nandito pala kayo, mga biyenan. Matagal na tayong hindi nakita. Ran. Nakikiusap ako sa iyo, umuwi ka na kasama ko. Hindi siya mabubuhay ng ngalaka. Kinmo. Bayran, aminin namin, mali kami noon. Magbalikan na kayo ni Kinmo. Sinisiguro namin, mula ngayon, hindi ka na namin papabayarin. Kahit isang kusing. Kasalanan ko lahat, wala na kaming natira. Nawala ang bahay. Nawalan ng trabaho ang kuya ko. Nakikiusap ako sa ngalan ng dating pagmamahalan. Tulungan mo naman kami. Mali kayo ng akala. Hindi ko naisip kailanman na makipagbalikan sa kanya. At ang sitwasyong ito na inyong nararanasan ngayon ay bunga ng kanyang pagpapabaya at siya dapat ang magdusa sa mga bunga nito. Bayran, ano ba ang ibig mong sabihin? Ganito na kami kahirap, wala ba sa iyo ang tumulong? May puso ka pa ba? Nakahanap na ng mas mayaman kaya hindi na kami pinapansin. Si Kinmo nga, laging ikaw ang iniisip. May karapatan pa kayong magreklamo. Inmo ang nagpalala sa inyo. Mabuting kapatid, sinira niya ang pamilya ninyo. Hindi kayo nag-isip, sa anak ko pa kayo nagsisisi. Ang anak kong si Bayran, wala siyang utang sa inyo, umalis kayo. Kung hindi, tatawag ako ng guard, inay. Nakarating ka rin. Ran. Wala ba talagang natitirang pagmamahal sa akin? Kinmo, hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba naunawaan ang problema sa pagitan natin? Hindi kailanman naging tungkol sa pagpapatawad, kundi sa puso mo. Hindi mo ako kailanman itinuring na pamilya. Sa puso mo, ang iyong ina, ang iyong ama, ang iyong kapatid. Sila ang iyong tunay na pamilya. Nang mapagtanto ko iyon, ang damdamin natin sa isa't isa ay matagal nang nawala. Hindi, Ran. Alam ko nagkamali ako. Nakikiusap ako, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sige na. Pagkakataon, naibigay ko na. Matapos ang kasal, ibinigay ko na. Noong kinamot mo ang pulso ko, ibinigay ko na noong tinawagan ng nanay at kapatid mo ako at pinagmumura. Binigay ko pa rin. Ngunit ikaw, sa bawat pagkakataon, pinili mo sila. Kinmo. Tapos na tayo. At saka, malapit na ang isang buwan. Bayaran mo agad ang 50,000 na utang mo sa akin. Kung lumampas sa deadline, kakausigin kita at hindi ako magiging maramdamin. Ran. Kailangan ba talagang pilitin mo ng ganito? Ang pagbabayad ng utang ay tamang bagay sa mundo. Kung ano ang gagawin ninyo, hindi na ito akong dapat mag-alala. Bayran, ginawa mo itong sobrang brutal. Hindi ka ba natatakot na sabihin ng mga tao na wala kang puso? Kung ano ang tingin ng iba sa akin, hindi naman ito nakaapekto sa buhay ko. Hindi rin ito nakaapekto sa pagtaas ko ng posisyon at sweldo sa kumpanya. Sa kabaligtaran, Kinmo. Nakablock na siya ngayon sa buong industriya. Mas mabuting pag-isipan ninyo kung paano lalabas sa problemang ito. Nakablock. Ito ba ay dahil sa paglabas ng lihim ng komersyo? Nakablock? Sage. Alam ko na ang dapat kong gawin. Hello. Pulisya ba? Alam ko na kung sino ang naglabas ng lihim ng komersyo ng Dingsheng. Kuya, ano ba ang ginagawa mo? Ako ay yung tunay na kapatid na babae. Ihahatid mo ba talaga ako sa kulungan? Kinmo, siya ay ang kapatid mong pinalaki mo sa pagmamahal simula pagkabata. Paano ka naging? Napaka-brutal. Kuya,
Nagkamali ako noon. Akala ko kung magsusumikap lang ako maghanap buhay, maibibigay ko sa iyo. Magandang buhay. Ngunit napagtanto ko. Habang mas nagsusumikap ako, ayon naman ay hindi na nirespeto ang inyong sarili. Si Yan ay lalong lumalaki ang gastos at nagwawaldas na ng pera. Si nanay ay palapi na nagpapa-ospital, at si tatay ay walang pakialam sa kahit ano. Simula ngayon, hindi ko na itatagong mag-isa ang lahat. Sino ang dapat managot? Ay siya ang dapat magdusa. Ngunit kapatid mo pa rin siya, gusto mo bang makulong ako? Sino ang mag-alaga sa inyo? Siya ba ang asahan? Kuya, alam kong nagkamali ako. Ayokong makulong. Yan. Magbago ka sa loob. Kapag nakalaya ka na, kapatid pa rin kita. Tapos ka na. Malapit nang matapos ang proyekto. May iba akong gustong pag-usapan. Sabihin mo, Noong una kitang makita sa forum ng industriya, napansin na kita. Ang iyong determinasyon, ang iyong profesionalismo, ang paraan mo sa paghawak ng mga bagay. Lahat iyan ay hinahangaan ko. Nang magtulungan tayo, nakita ko pa ang iyong kaseryosohan sa trabaho, ang pagiging prinsipyo, ang pagprotekta sa pamilya, at saka ang iyong kalinawan sa harap ng pamilya, Kin, at katatagan. Bayran, mahal kita. Hindi dahil sa iba, kundi dahil ikaw ay ikaw. Gu Shenheng. Alam mong kakadiborsyo ko lang. Alam ko. Kaya hindi ako nagmamadali sa sagot. Gusto ko lang malaman mo. Karapat-dapat kang mahalin ng maayos. Kaya, gaano man katagal, maghihintay ako. Salamat. Sa pagdating mo ng kailangan ko ng liwanag. Kaya, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Dati akala ko, ang pagmamahal ay pagbibigay ng lahat. Nang maglaon ay naintindihan ko na ang totoong pag-ibig ay ang unang mahalin ang sarili. Kapag natutunan mong mahalin ang iyong sarili, sa kalalabas,